Kung sawa ka na sa chicken inasal, bakit hindi mo subukan tong peri-peri chicken at baka nga magustuhan mo? Hello people! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Meron kasi ako dito mga natirang manok at wala namang kakain dito dahil wala na yung mga amo ko. Pero hindi chicken inasal ang gagawin ko dito dahil gagawin ko itong peri-peri chicken gawa ng meron akong mga bell pepper dito na natira. Kahit anong kulay ng bell pepper, basta bell pepper ay pwede na to. Hinugasan at tinanggalan ko to ng buto at syempre meron din tayo ditong sibuyas at isang buongang na gamit ko. Pinat-dry ko lang ito para hindi naman masyadong basa-basa at para hindi rin magtubig mamaya pag inilagay natin to sa oven. By the way peoples, kailangan dapat dito ng African bird's eye chilies pero wala ko nun kaya ito na lang bell peppers ang gagamitin natin. After ko naman magpat-dry na itong ating bell pepper, dito naman sa baking tray ay nilagyan ko ito ng aluminum foil at ililipat ko dito yung mga bell pepper at sibuyas. Nilagyan ko nga ito ng maliliit na space para naman hindi mag-steam mamaya. Nung masalansan ko na nga ng ayos ay nag-drizzle ako dito ng olive oil at naglagay din ako dito ng asin para magkaroon to mamaya ng lasa. At nilagay ko na nga to sa oven at niluto ko ito ng 30 minutes sa 180 degrees Celsius. Habang niluluto ko nga yung bell pepper at onion ay naligo nga ako kanina at pagkatapos nga maligo ay hahanda ko naman itong chicken natin. Ngayong araw nga sana ay aalis ako at hindi ko nga sana gagawin to gawa na maghahanap buhay nga ako. Ang kaso ay wala na nga akong mai-upload kung hindi nga ako gagawa ngayon ng pang-content ko. Marami na rin kasi nagpi-PM sa akin at naghahanap nga ng cooking serye kaya eto at pagbibigyan ko kayo. Anyways, tapos ko na nga itong linisan at hugasan kaya naman idadry natin gamit netong tissue. Kailangan kasi dry na dry to para hindi siya magtutubig mamaya kapag nilagay na natin sa oven. Nilagyan ko din ito ng konting gupit o kaya hati dun sa may gitna para mamaya ay malagyan ko nga nung sauce na ilalagay natin. Para syempre hindi lang dapat labas ang may lasa at dapat pati nga rin yung loob. After ko naman asikasuhin yung chicken ay dito naman ako sakto dahil luto na nga etong ating capsicum at etong ating onion. Kahit mainit pa nga ito ay nilipat ko na nga ito dito sa aming food processor. At syempre pati etong onion ay sinama ko na din. Buti na lang talaga at hanapan ko pa tong food processor namin dahil pagbalik ko nga hindi ko nga ito mahanapan. Anyways, titimplahan natin ito ng ating lime or lemon juice. At para moist yung chicken at hindi maging dry, lalagyan natin to ng olive oil. Then after the oil, maglalagay tayo ng red wine vinegar. After ng vinegar, mag-add ako ng smoked paprika. Hindi dapat mawawala ang dried oregano. Hindi to magiging malasa kung wala tayong bawang. At kapag napagsama-sama na natin dito sa ating food processor, titiplahan natin ito ng black pepper at syempre ng ating asin. At kapag okay na ang lahat, ay blend lang natin ito dito sa ating food processor hanggang sa mag-mix together lahat ng nilagay natin. Maganda talaga kapag may food processor ka sa bahay at mapapadali nga yung trabaho mo. Etong food processor ay hindi mawawala sa listahan ko kapag nag-for good na ako at kapag nagkaroon na ako ng sariling bahay. Kapag meron ka kasing ganitong food processor ay madami ka na rin magagawa. O diba, 3 minutes ko lang pinaikot at tapos na nga yung pinaghalo-halo natin at ready na natin tong ilagay dito sa ating chicken. I-make sure nga natin na malalagyan natin lahat at syempre nilagyan ko rin nga dun sa may pagitan ng balat at dun sa laman. Nilagyan ko din yung ginupit nating part kanina para hanggang loob ay merong lasa. Pagkatapos nun ay tatakpan ko lang ito para may marinate natin at asikasuhin ko naman yung ibang sangkap. Habang nakababad yung chicken natin, meron ako ditong pipino, sibuyas at cherry tomatoes at ito ang magiging side dish natin. Dito sa cherry tomatoes ay kinat ko lang ito sa kalahati. At para naman dito sa sibuyas ay kinat ko lang ito ng maninipis. Cucumber salad nga ito pero lalagyan ko rin to ng sibuyas at cherry tomatoes. At syempre ito ang ating pipino. Kinat ko lang din ito sa maninipis. Pwede na rin itong partneran tong ating peri-peri chicken ng creamy coleslaw. Pwede din ng Mediterranean salad. Since ako lang naman kasi ang kakain ay simpleng salad na lang ang papartner ko at kapag meron na nga yung mga amo ko saka ko na lang to papartneran ng Mediterranean salad. Ilagyan ko lang ito ng salt, pepper, olive oil at pinigan ko ng konting lime. At syempre minix together ko lang para mag-well combine. Oras na din para lutuin tong chicken kaya naman dito sa baking pan naglagay ako ng parchment paper at isa-isa ko nga nilagay with space yung ating mga chicken. At nilagay ko na dito sa loob ng oven at niluto ko to for 20 minutes to 30 minutes na may temperature na 250 degrees Celsius, yung taas na init lang. Para naman sa Java rice, nagmelt ako dito ng butter, nilagyan ko ng garlic powder at turmeric powder, tapos asin, at saka ko naman minix together para mag-well combine. Mas maganda pa sana ang kulay na ito kung meron tayong annatto powder.
Pero kung wala naman ay okay lang at pwede na yung turmeric lang. Dito sa ating pan, nilagay ko dito yung cooked white rice. Yes, Java rice ang papartner ko dito. Pero kapag yung mga amo ko na ang kakain, potato wedges o kaya naman sweet potato fries or yung roasted red potatoes. Anyways, nung ma-spread ko na yung white rice dito sa ating pan, nag-drizzle ako dito nung mixture natin na butter with turmeric. Tsaka naman natin to i-mix together para mag-well combine at para lahat malagyan nga ng kulay dilaw. At syempre, depende sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay yung turmeric with butter. Kapag okay na, ay gagawa naman ako ng pangdidipan ko ng chicken. Dito sa mangkok naming gipe, naglagay ako dito ng plain yogurt. Titimplahan ko to ng garlic powder, konting salt, black pepper. Maglalagay din ako dito ng konting olive oil. At syempre, pipigan ko ito ng konting lime. And imimix together natin to hanggang sa mag-well combine at para matimpla ng maayos. Yung iba kung ano yung pinagmarinatan nga ng chicken, ay yun din yung gagawin nilang sausawan. Pero para sa akin, mas magandang combination itong yogurt na sauce tapos yung ating peri-peri chicken. Matapos na nga natin lahat ay sakto, natapos na rin yung chicken, kaya naman let's do the plating. Kamuntik pa nga nasunog itong ating manok, buti na lang talaga i-chinek ko na bago pa nga masunog lahat. Eto kasing oven na nadatnan namin dito sa inuupahan na bahay ng mga amo ko ay hindi nga to accurate at dapat pag gagamitin mo nga ay kailangan bantayan. Sabi ng amo ko ay papalitan to pero hanggang ngayon ay hindi pa nga napapalitan kaya pwede pa rin naman pagtiyagaan. Anyways, tapos na nga ako mag-plating at excited nga akong ipatry ito sa mga amo ko pagbalik nila pero sa ngayon ako nga munang unang titikim. Matagal na ako dito sa mga amo ko, nakatapos na nga ako ng isang kontrata pero first time ko nga gagawin to. Medyo matrabaho pero tingnan nyo, nakakatuwa nga yung resulta ng ginawa natin. So masyado na mahaba at madami na nga akong sinasabi at dito ko na nga puputulin ang ating vlog. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!